Nung una talaga, mahirap siya kasi nagsisimula pa lang. Tapos hindi mo pa kabisado yung sausawan kung lalasahan mo ba o hindi. Kasi hanapin mo talaga yung sarap eh. Tapos nung na-maintain ko na yung sarap, yun, tuloy-tuloy na siya. Hanggang sa dumami ng dumami, naging mabili na kami. Dati naglilibot lang ako dyan sa barangay, dito sa barangay na to. Hanggang sa nakakapagod magpadyak kasi bisikleta lang ako dati nun. Nagpisto ako doon sa kanto, dito sa may release. Hanggang sa 2019, nalipat kami dito. Kasi ginawa yung release. Ginawa tuloy. Hanggang, yun, tuloy-tuloy na hanggang sa ngayon. Yung malaki talaga na nabibinta ko araw-araw. Kami na natin. Ayan, sige na, sir. Ayun, yung binibenta ko sa ngayon, may corn dog, may siomai fried, may siomai steam, may fishball, may kikiam, may squid balls, diba? May toge. Ano pa bang hindi ko nasabanggit? Sa malamig, saka yun, coke, pag may gusto ng soft drinks. Yun. Ano, tawag dito, 10 na fishball kaka kikiam, tag 10 pa. Ako po si Juby Binalingbing, taga dito sa Santa Isabel, Malolos. Nagtitinda ng fishball ng 26 years na. 26 years na. Nagsimula akong magtinda 3 kilo lang na fishball. 3 kilo. Hanggang sa inelevate ko yung sausawan na maging masarap. Hinanap ko talaga yung sarap. Hanggang sa naging masarap na nagustuhan ng tao. Yun, dumadami na siya. Hanggang sa ngayon, ang nabibinta ko, 26 to 30 kilos na fishball, tapos 10 kilong kikiam, nauubos yun. Tapos yung, pugo, 250 hanggang 300, kaya paubos yun. Tapos yung Pinoy, mga 90 piraso hanggang 100. Yun ang tinitinda ko araw-araw sa ngayon. Yung sauce namin, kahit anong klase, 140 yung 1 litro, tapos yung kalahati, 80. Nung isang araw, may bumili lang 10 litro eh. Ang pinakamalaki naming binta sa isang araw, 30 liters. Nung ano yun, bago mag-New Year. Yun. Araw-araw maraming bumibili ng sauce. Bukod sa fishball, nagbibinta rin kami ng sauce. Yun yung tinatawag na Tatay Juby's Fishball Sauce. Baldings!
hindi lang taga Malolos, pati mga taga Kalapit Bayan. Nakarating na nga ito ng US yung sausawan namin. Oh, totoo po yun. Taga Grand Royal yung umorder, tapos may flight siya ngayon, kinabukasan. Nandun na sa US. Kaya hanggang sa US, ano yan, nakakarating na yung ano namin, yung sausawan. Tapos dito naman sa domestic, hanggang sa Bicol, nakarating na yung sausawan namin. Tapos Bataan, yun yung pinakamalayong narating ng aming sausawan. Sa inyo po. Supply sa 100, kuya. Salamat. Pwede yung sakay. Factory worker. Tapos yung kapatid ko unang natutong mag-fishball. Tinuruan niya lang ako magluto. Hanggang sa, ano ko, tawag nito, yung pinasarap ko ng pinasarap. Kasi sa pagtuturo lang naman, di mo naman makuha talaga yung sarap eh. Kailangan i-develop mo yung, magkaroon ka doon ng pagmamahal sa ginagawa mo doon sa usawa. Hanggang sa na perfect, di ko na nga tinitikman yan. Iyan na yung lumalabas na lasa. 20. Ito, 20 lang fishball. 6 kilos na pipino yan, saka 1 kilo na sili. Parang kumbaga sa ano everyday ko nang ginagawa, kabisado ko na siya, kahit hindi ko tikman, yun ang lalabas na lasa. Masarap talaga. May stick. 17. Wala naman sikreto, basta hindi ko lang siya tinitip. Yung sahog niyan, hindi ko tinitipid. Yung ingredients, walang tipid-tipid. Yung araw-araw, 6 na kilong pipino, 1 kilong sili, tapos yung 4 na kilong sibuyas yun. Oh, tapos sa harina naman, isa't kalahati araw-araw yun. Ginagawa kong sausawan. Yun, kaya sumasarap siya dahil talagang di ko na tinitipid. Mga bata dito, yan, maliliit pa yan. Talagang sukay ko na siya within 26 years. Baby pa lang nung nagsimula ako yung bunso namin. 1999 pinanganak siya. Yung bunso ko na yan. Si Mrs. talaga, lagi ko siyang kasama. Pero yung mga kasama namin sa bahay, minsan may tumatagal ng 3 taon, 2 taon, minsan buwan lang, minsan araw lang din. Meron kaming naging sino ba yun? Yung taga Bicol na dalaga? Isang araw lang, umiyak siya, na-homesick na. Na-homesick, gusto nang umuwi. Ayun, yung mga matsatsaga naman, tumatagal. Noong unang-unang nagtinda ako, sa Kapitolyo ako pumipisto noon Nauwi ako mga bandang gabi na 9:00. Di ba yung Veritas na yan, mga squatter. May pumara sa akin, lasing. Pagbilan daw siya ng 50 fishball, pinagbilang ko. Sabi niya, babalik ako, babayaran ko. Naghintay ako mga siguro kulang 1 oras para bumalik siya. Buti may lumapit sa akin, sabi ng kapitbahay niya, "Kuya, hindi ka na babalik nun. Mainam pa, umalis ka na." Ayun, umalis ako. Mula nun, hindi na ako nagtinda sa Kapitolyo. Talagang dito na ako pumisto sa kanto ng San Pablo. Yun yung pinakamatinding na experience ko. Baka mamaya isa pa pala yung dati, meron kasi kami sa bangkal na bahay. Gabi na ako umuwi. Tapos ang ilaw ko nun, battery lang kasi wala pa akong motor, bisikleta pa lang. Pagdating doon sa may patubig, sa Santor, kung alam mo, sa may loob, meron akong nakitang nakaitim. Kasi hindi ko alam kung multo o tao yun. Tapos, binilisan ko ng padyak. Hanggang sa paglikon ko, wala na. Yun ang nakakatakot yung experience. Yun sa pagtitinda ating gabi na yun. Tapos, kinatatakutan ko din,
Baka ma-hold up ako pag uwi. Yun. Dito rin sa Santor, nadaanan ko mga adik. Nanghihinging fishball, wala na akong ubos na. Buti yung isang kasama mga adik, kilala ako. Sige, si Tatay Juby yan. Padiretsuhin mo na. Yun, yung... Oo, may nakakilala sa akin. Sa ngayon, yung mga adik na yun, magbabait na sa akin. Yun yung kwento namin yung kwento ng pagpipishball ko. Yung mga anim. Ah. Huwag ka na magbilang. Ito na yung libre niya, 6. Tiyaga lang. Saka yung mahalin mo talaga yung yung pinagkakakitaan mo. Kasi susuklian ka ng magandang balik. Saka yung sa Panginoon, lalo na, unahin mo lagi Panginoon yung tinatawag na tithing, yung ikapo. Yun ang lagi kong ginagawa. 10% ng aking kinikita, binibigay ko talaga. Yun, pinagpapala ako ng Panginoon dahil doon. Tapos, halimbawa, kasi sa simbahan, kung may tatanong mo yung religion namin, Latter-day Saints, kung tinatawag na Mormons, yung mga nangangailangan, talagang tinutulangan namin. Pag dito sa Bulacan, di ba, madalas baha. Madalas kami tumutulong sa mga naasasalanta ng baha. Hindi lang yun hindi lang nakikwento yun. Palihim lang yung pagtulong ng simbahan natin. Ayun. Yun nga, yung tiyaga, saka yung mahalin mo yung ginagawa mo. At mahalin mo yung mga customer mo. Kasi sila yung nagbibigay sa'yo ng ng binta. Minsan nakakainis na pero kailangan pa rin magpasensya. May makukulit tulad kanina mga bata, maiingay. Pero okay lang yun. Kuya, libre na po dito! Libre! Ay, mas masarap dito, libre! Masarap talaga pag libre! Guys! Ay, may pa-computer pa ako! Ay, dati meron sa Marcelo. Sasabay yung mga batang bumibili. Tapos, may manghihingi sa'yo ng sukli na walang binibigay na pera. Babae pa ang nagbiktima sa akin, babaeng estudyante. Sabi niya, tatay, may inabot akong 100 sa'yo. Eh, wala ka pa akong inaabot. Tingnan niyo po sa bag niyo, may 100. Eh, sinuklian ko na lang para hindi lang ako nabiktima nun, mga katabi kong vendor dyan sa Marcelo. Eh, dati, nung high school kami, bibili kami ng 10 piso, ang kinukuha namin 20 pesos na ang kinukuha. Kaya minsan yung sukli nila hindi na kinukuha sa ngayon. Kumbaga sa binabalik na nila yung kinain nila noon, binibigay na sa akin. Ayun. Dito po sa 237 Calle Malusac, San Pablo, Malolos City. Ang tinda namin sa may tapat namin, alas 2:30 simula na kami doon. Tapos ang transfer namin dito sa pwesto, 3:30 o kaya 4 hanggang 9 o'clock. Minsan alas 7, ubos na kami. Dahil sa maraming customer, 7 o'clock, umuwi na kami sa bahay. Pero pag tag-ulan, mahirap kalaban yung ulan eh. Hanggang 9 talaga kami dito. Sa mga gustong matikman yung sarap ng aming sausawan, inaanyayahan ko po kayo na pumunta po kayo dito sa pisto namin. Sinabi ko na po yung address. At sigurado po, yung cravings ninyo, masasatisfy kayo. Ano po yun, totoo po yun sinasabi ko, masasatisfy kayo. Thank you.